hapon po. Ready na po ba lahat? Nandito na po ba tayong lahat? Makapagsimula na po tayo. Ayan. Sige po. Kung tayo nakahanda na, tayo po ay magkanya-kanya po muna ang panalangin. Tayo po ay dadao muna sa ating call to worship. Saka po bubuksan po natin ng ating pagsisimula ng afternoon service of prayer. Tayo po ay magsita yung lahat. Tayo po dadako sa ating opening prayer. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa hapon na ito na binigay niyo po sa amin na kami po ay makabalik upang makapanambahan po, Panginoon. Naway kayo po ang manguna sa aming pananambahan, Panginoon. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon. Ihanda ang aming mga puso at sarili sa magiging mensahe po, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga kalikuan, at ibinabalik ko po ang lahat ng kapurihan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Good afternoon, church. Tayo po dadako sa ating pag-aawitan ng pagbabatian sa isa't isa. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Binabati po namin kayo, pagbati Kristiyano, hallelujah. Bahati po namin kayo sa pangalan ni Kristo. Ayan. Amen. Matuloy po tayo sa pagkakatayo. Tayo po dadako sa ating pag-awitan. Tawagin ko po ang ating song leader. Amen po, no? Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin sa hymn 814 po ng ating mga hymnal. Awitin po natin ang Wonderful Grace of Jesus. Amen. Wonderful grace of Jesus. 814 po. Wonderful grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus. Greater than all my sin. How shall my tongue describe it?
where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Amen. Amen. For the wonderful grace of Jesus reaches me. All together. Wonderful the matchless grace of Jesus. The rolling sea, wonderful grace, so sufficient for me, for even me. Broader than the scope of my transgression, sing it. Greater far than all the my sin and shame, my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled, by its transforming power, making a God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. All together. Wonderful the matchless grace of Jesus. The rolling sea, wonderful grace, so sufficient for me, for even me. Broader than the scope of my transgressions, sing it, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Next naman po. Sinisip po. Sa hymn 623 po. Awitin po natin ang The Banner of the Cross. Amen po ba? Amen po ba? Amen. There's a royal banner. There's a royal banner given for display to the soldiers of the King. As an ensign fair we lift it up today, while as ransom once we sing. Marching on, for Christ count everything but lost, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Second stanza. Though the foe may rage and gather as the flood, let the standard be displayed, and beneath is full as soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed. Marching on, for Christ count everything but lost, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Third stanza.
Over land and sea, wherever man may dwell, makes the glorious sign is known. Of the crimson banner, now the story tell, while the Lord shall claim his own. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Let's dance up. When the glory dawns is drawing very near, it is hastening day by day. Then before our King the foe shall disappear, and across the world shall swing. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Amen po, to God be the glory. Ayan, amen. Salamat po sa masayang pag-aawitan. Tayo po ay makakaupo na. Tayo naman po ay dadako lang sa ating testimony. Baka po merong gustong may magpasalamat sa Panginoon sa nagdaang linggo. Yun po, try ko lang muna mauna kung wala pa, no? Mauna na ako. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa lumipas na isang linggo para sa kalakasan na binigay niya sa amin, sa pamilya. Papasalamat ako sa panibagong taon para sa aking anak, si Eloisa. Nalampasan niya na yung 1 taon, nakakadalawa na siya. Ano po, ayun. Baka bukas makalawa, malaki na yan, kaya maganda rin na nandito na rin ako nagtatrabaho malapit. Araw-araw ko na nakikita yung mga bata. Papasalamat ako sa Panginoon para dun. May mga ginamit siguro na circumstansya para ganito. Titignan ko na lang din palagi yung magagandang bagay na nangyayari sa buhay ko. Ayan. Meron po bang gusto pang may tumayo para magkasimula po? Sister Mira po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nakakariyaman po na pero yun po, hindi po kasi na-approve yung nawalipan yung shape ko po kanina umaga kaya hindi po ako nakadalo. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa wisdom na bibigyan niya po kanina kasi nag-start po yung ating parang work na siya kasi nag-take na po ako ng orders na yung totoong buhay nag-order. Medyo nakakakaba, may mga mali, pero salamat pa rin sa wisdom ng Panginoon na binibigay niya kasi nakatawid ako ng 3 oras dun sa ginagawa ko. Ayan po. Ayun, amen. Salamat po. Meron pa po ba? Ito po, Sister Christy. Good afternoon po everyone. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa biyaya po na tatanggap ko po mula po sa Kanya. Salamat din po sa kanina sa film din po, film show. Film tama din. Movie na lang. Yung movie po na marami po akong natutunan din. Hindi ko po gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon kasi may natutunan po ako about God kasi title din po kasi nun about facing giants. So ako rin po, bilang tinawag na rin ng Panginoon, naniniwala ako sa Panginoon na hindi po ako tinawag ng Diyos kung wala po akong kinarap ng malaking problema. So ako, as Timothy ko po, nagkaroon na rin po ako ng face giants din po sa buhay ko. Kaya, naging way din po ako para gamitin ako ng Panginoon. At nakita ko po yung kapangyarihan ng Diyos na by faith sa Panginoon, ginagamit niya po ako bilang blessing po sa iba. Though, minsan, naiisip ko po na parang wala pong nangyayari, parang tinatanong ko si Lord na tinawag niya po ba talaga ako.
or baka, 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 ano lang, parang, ano lang, basta alam niyo yun. Trip mo lang, gano'n. Kaya, minsan, ano rin yung pagiging human ko, napapagod din. Minsan, talagang nandun pa rin yung takot. Pero, andun naniniwala ko sa Panginoon, nag-commit ako sa Kanya na maniniwala ako, mananampalataya ako sa Kanya kahit ano mangyari. Nakita ko rin yung character doon sa movie, kung paano rin ako ginamit ng Diyos. Kaya, nawa, bilang biyaya rin, nawa, yung mga tinuturuan ko sa mga violin, nawa, sila rin yung maging biyaya sa iba. Ayun lang yung prayer ko sa Panginoon na maging biyaya sila sa Panginoon, sa iba. Naunahin sila ng Panginoon. Sabi ko nga sa kanila, na bago kayo gumamit ng violin, bago kayo humawak ng violin, magpapray muna kayo. Huwag kasi po yung journey ko sa bayan, mahirap po talaga. Mahirap po talaga yung step by step. Kaya, sabi ko sa kanila, bago kayo hawak ng violin, magpa-pray muna kayo. Huwag nyo hawakan yung violin kung hindi kayo nagpa-pray. Kasi ako, nakikita ko yung mga... Naiingitin ako sa mga professional violinist kasi maganda yung violin nila. Minsan, ang ganda ng position nila. Pero dito ko tinawag ng Panginoon eh. And sabi ko, kahit anong mangyari sa Panginoon, kahit sa tingin ko wala nangyayari, sabi ko kanina may reflection kaya kanina na. Yung minsan sa tingin mo na walang nangyayari, pero kumikilos pala yung Panginoon. Salamat sa Panginoon po dahil nakikita ko yung pagkilos niya po sa akin. And pray niyo na rin po ako kasi po meron pa rin bagong diet na naman ako. Kasi po meron po akong pasok sa Sabado. Tuwing Sabado may pasok na po talaga ako. 7 a.m. to 7 p.m. Yun po yung feast, yung diet na kinakaharap ko. Now, thankful po si Panginoon kasi kahapon, naka-attend pa rin po ko. Nahihiya talaga ako kasi wala akong dalang damit. Kasi wala yung teacher namin kahapon, 3 to 7 p.m. yung schedule niya. Umuwi na lang kami pumunta dito. Nagbiyahe ako papunta dito mag-isa. Ayun, pagpunta ko dito, nakadamit lang ako. Wala akong pampalit na maayos. Ayun lang, nawa, maging faithful po ako sa Panginoon. At gamitin po ako ng Panginoon para po sa ikalalago ng iba. And to God be the glory po. Ayan, amen. Maraming salamat po. Tayo po magsitayong muli. Tayo po dadako sa ating pag-aawitan. Tawagin ko po ang ating song leader. Amen. Nakaka-touch. Ayan po na. Para naman po sa ating huling awitin sa araw nito, buksan po ating mga hymnal sa hymn 546. Turn your eyes upon Jesus. Amen. Awitin po natin ng may buong puso. Oh soul, are you weary and troubled? Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant
and feed. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Amen. Over us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Last stanza. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen po. To God be the glory sa pag-aawitan. Record mode. Now po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Joshua chapter 8. Basahin po natin ang verse 1 to 8. Sa amen po, banagyan na po ang lahat. Joshua chapter 8 verse 1 to 8. Amen. Verse 1. And the Lord said to Joshua, Fear not, neither be thou dismayed. Take all the people of war with thee, and arise, go up unto Ai. See, I have given into thy hand the king of Ai, and his people, and his city, and his land. Verse 2. Verse 3. So Joshua arose and all the people of war to go up against Ai, and Joshua chose out 30,000 mighty men of Baylor and sent them away by night. Verse 4. Even behind the city, go not very far from the city, but be ye already. Verse 5. And I and all the people that are with me will approach unto the city, and it shall come to pass when they come out against us, as at the first, that we will flee before them. Verse 6. For they will come out after
us, till we have brought them from the city. For they will say, they flee before us, as at the first, therefore we will flee before them. Verse 7, Then you shall rise up from the ambush and seize upon the city, for the Lord your God will deliver it into your hand. Sabay-sabay po tayo sa last verse. It shall be, when ye have taken the city, that ye shall set the city on fire, according to the commandment of the Lord shall ye do. See, I have commanded you. To God be the glory. Ayan. Tayo po magsiupo na lahat. Tayo po idadako sa natatanging bilang. Tawagin po natin ang ating general choir. Doon ka pumesto. Oo, para ano, hindi kayo sumabog. Steadfast and strong, they burn before us, and now once more they testify. I am resolved to follow Jesus, your name alone I'll ever serve, and I will have no greater calling than to sing forever of your word, and I'll declare that you are faithful. I give my life to this dear cause, though none go with me, my team be only. Oh, hallelujah, I am resolved. I hear the sound of mighty chorus, for there's a cloud surrounding me, and as I run, oh let them witness the life I live, this song I sing. And let me fly to realms of glory. This anthem song, my dying breath. I am resolved to follow Jesus, your name alone I'll ever serve, and I will have no greater calling
sing forever of your word, and I'll declare that you are faithful. I'll give my life to this dear cause, though none go with me, my team be only. Oh, hallelujah, I am resolved. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Oh, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. And I declare that you are faithful. I give my life to this dear cause. Though none go with me, my team be only. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I am restored. I am Ayan, amen. Tayo po dadako na sa ating pinakamahalagang parte ng ating pananambahan. Tawagin ko po ang ating Deacon Randy. moving in His
Buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 19. Genesis chapter 19, babasahin po natin ang verses 30 to 38. Sundan na lang po kung ano yung mga mata. Diyan na po ba? Genesis chapter 19, verses 30. And Lot went up out of Zoar and dwelt in the mountain, and his 2 daughters with him, for he feared to dwell in Zoar, and he dwelt in a cave, he and his 2 daughters. 31. And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth. Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father. 33. And they made their father drink wine that night, and the firstborn went in and lay with her father. And he perceived not when she lay down, nor when she arose. 34. And it came to pass on tomorrow that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father, let us make him drink wine this night also, and go thou in, and lie with him, and we may preserve seed in our father. 25. And they made their father drink wine and that night also, and the younger arose, and lay with him, and he perceived not when she lay down, nor when she arose. 36. Then thus were both the daughters of Lot with child by their father. 37. And the firstborn bare a son, and called his name Moab. The same is the father of the Moabite unto this day. 38. And the younger, she also bare a son, and called his name Ben-Ami. The same is the father of the children of Ammon unto this day. Let us pray. Amin pong dakilang Diyos, muli Ama, kami po lumalapit sa inyong harapan, Ama, ng pangunawa. Maintindihan namin ang inyong mensahe. Salamat po, Panginoon. Muli ako po inyong ginamit na magatid na inyong salita. Patuloy po, Panginoon, na inilalapit namin mga puso ng paghingi ng kapatawaran. Linisin, Ama, alisin po ang hindi maganda, at maging kami po ay karapat-dapat sa bawat pagkapalang inyong pinagkakalob, Ama. Kayo po ang maitanghal, maitaas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. The sin of Lot. Medyo mabigat-bigat yung topic. Kaya sinabi ko kanina, sabi ko nga, hindi ko alam kung ito ay magiging review sa atin, ang salita. O let's take it as a reminder na lang. Sabi nga, di ba? Kaya ng umaga, punong-puno naman tayo ng encouragement eh. So, siguro, balance. May encouragement, meron din tayo, review. Walang palo, hindi ako siya ang palo sa Panginoon eh. Okay, ang title po natin ay sa aking Bible, The Sin of Lot. Pero mas minabuti kong dagdagan, The Sin and Failure of Lot. Failure in what sense? Failure as a father. Diba? At ang kanyang mga kasalanan. Pero may echo Ang laki ng natin. Auditorium. Grabe. Pang auditorium yung effect. Pagdating na ng aircon, maganda na. Sa iba, alam na nila yung story nito, pero sa iba, alam ko ano lang. Pero hindi ko nababalikan ng lahat, parang yung ano lang, yung mga points lang siguro. Siguro ito na yung kayo na lang magbasa ng about kay Lot, start na lang kay Genesis 11 hanggang sa 19. Sino ba si Lot? Sabi nga, si Lot ay pamangkin ni Abraham. Makikita niya sa chapter 11, 27 to 32. Doon siya unang na-mention. Haran, at siya pamangkin ni Abraham. Nung namatay si Haran, kanyang kapatid, siya na ang umako kay Lot. Tunurin niya na bilang kanyang anak. At sinama niya na yan sa journey niya from Ur, papunta dun sa lugar na sinabi ng Panginoon. Bakit ko tinitle The Sin? Actually, pag binasa mo talaga yung 30-38, obviously, kita naman talaga dyan yung naging kasalanan ni Lot. Pero sabi nga, ito ay consequences. So bago nangyari to, siyempre, may mga naunang pangyayari. Di ba? Kasi si Lot, itong part na to, nasa last part na ng buhay ni Lot.
Ano ba yung mga unang kanya naging mga kasalanan o pagkakamali? Di ba? Una is yung from Ur, nakarating siya sa lugar na si Abraham ay pareha sila ng estado pagdating sa substance. May mga ano rin sila, mga kahayupan, mga alagang hayop, mga ganun. So, minsan talaga ang Tagalog hindi maganda eh. Meron din silang pag-aari ng mga animals. English na lang. Maganda ba kayo? Mga animals, di ba? Siyempre, dumating yung punto kasi na sa pagkakalaki-laki ng lugar, hindi ko alam, ba't yung mga herdman nila nag-aawat pa? Nagkaroon na ng strife yung kanilang mga herdman, yung iba na story. So, sa makatuwid, dahil composed naman si Abraham, ang ginawa niya desisyon, sige, separate na lang tayo. Lot, kung saan gusto mo, kung kaliwa ka, kaliwa, kanan ako, kung kanan ka, kakaliwa ko. Kaya lang, itong si Lot, medyo maganda-ganda ang iba yata yung nasa intention na isip niya. Tumingin sa malayo, nakita niya yung plain. Yung plain na, which is, pag sa binasa natin, ito na yung halos, the plain of Jordan. Ayan na yung nandyan yung Sodom and Gomorrah na tinatawag. Yung tawag doon, the plain of Jordan. Kasi naramdaman niya, well-watered daw yung lugar. Ang ganda ng pananaw niya, nakita-kita niya. At parang naiisip niya na may mga great opportunity pagdating doon. Siyempre, kapatagan. Di ba? So, yun yung una. Doon siya nagkamali sa unang niya, na nagkamali siya ng pinili. Dapat, ang ginawa na lang niya, inayos na lang niya, kasi siyempre, malalayo siya kay Abraham. Sabi niya, kilala siya ng man of God. Mas pinili niya pumunta doon sa malayo, instead of isettle yung problema nila doon sa mga herdsmen nila. Di ba? Para sa buhay natin, ganun, di ba? Pag minsan may nakakasagutan tayo, mayroon tayong nakakatapuan, minsan pas pinipili na natin huwag kausapin. Huwag na natin pansinin. Di ba? Minsan ganun eh. Instead na isettle natin. Kung sino yung mali, magpatawaran. Tanggapin mo ikaw mali. Minsan naman yung mga nagkamali, ma-pride. Bakit? Ba't ako? Ba't ako mauna? Hindi naman ako nagkasala. Di ba? Yun eh. Yun sinasabi, dapat naging ganun na lang attitude niya na dapat nagpatawaran na lang. Okay? Medyo nakukuha ba? Pangalawa, ito na yung time na nag-settle down na siya sa Sodom and Gomorrah. Hindi naman sa loob, pero I think, hindi ko makita yung verse na nandun na siya sa nearest na, halos malapit na. Di ba? May dumating yung dalawang angel, nandun siya sa verse, chapter 19, verse 8. When the angel pursued by people, men of the city, and the men of Sodom. Ito na yung, hindi ko na binabasa lahat yung istorya, basahin nyo na lang. The last point, yung kanyang mga, makita lang natin, ano ba yung mga causes ng kanyang kasalanan. Di ba? Una, yun nga, yung wrong choice. Itong pangalawa naman, nung nandun siya sa Sodom and Gomorrah, nandun siya nakaupo sa gate, may dumatay na dalawang angel. Which is yung dalawang angel na yon, galing na yun sa story na nung nagpunta kay Abraham. Kasi ang kanilang purpose doon is for the destruction of Sodom and Gomorrah. So nakita ni Lot doon sa gate. So siyempre as ang kanilang hospitality, medyo maganda ang pagkatao ni Lot. Hindi kagaya ng lugar ng Sodom and Gomorrah. Alam mo natin, yung lugar yan ng wickedness. So, pag wickedness, walang attitude yan na babati ng maganda. Yung pang tipo, uy, kamusta ka? O, gano'n. Huwag mong gano'n, di ba? Wicked nga eh. So, sabihin, lahat ng mentality nila, lahat ng tumatakbo sa isip nila is puro mali. So, si Lot, dahil si Lot ay lumaki at siyempre, may natutunan din na aral kay Abraham. So, nakita niya yung dalawang na siya ay angel, pero hindi naman niya na-recognize as angel. Pero nakita niya as stranger. Siyempre, naging stranger sa ngayon din siya sa Sodom and Gomorrah. So, parang ganun din yung kanyang attitude. So, sinalubong niya. Sabi nga doon sa verse 8, sa chapter 19, verse 8, Behold, now I have two identities. And there came two angels to Sodom, even Lot sat in the gate of Sodom. And Lot, seeing them, rose up to Mausha and meet them, and he bowed, and gave respect,
with him his face toward the ground. And he invited them, the verse 2, and he said, Behold now, my Lord, turn in, I pray you, unto your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go now on your way. And they said, Nay, but we will abide in the street all night. Ayan, invite niya sa bahay nila. Eh, siyempre, stranger siya sa lugar ng Sodom and Gomorrah. Mga tao na mga wicked na ang pag-iisip, bago sa lugar nila yung tao, nakita nila, bago yan. Parang, naging out of curiosity, pinalibutan nila yung bahay ni, nakalagay naman dyan, pinalibutan nila yung bahay ni Lot. Gusto nila talaga pumasok, at gusto nilang palabasin yung bisita niya. Gusto nilang makilala yung dalawang angel. Nagkataon, out of fear, lumabas si Lot. Sabi niya, mga bisita ko to, huwag niyong gagawa ng bumalik. Kung gusto niyo, may dalawa akong anak na babae. Gusto niyo yun. Yun yung pagkakamali niya. Diba? Yung una, wrong choice. Pangalawa, bakit kung siguro magulang, di mo gagawin yun? Sasalang mo yung anak mo doon sa problema. Sasalang mo. Dahil gusto niya protektahan yung dalawang stranger. Hindi naman masama yung kanyang layunin. Protektahan. Pero kung isasalang mo yung anak mo, kapalit mo, parang medyo, parang questionable. Diba? So, ibig sabihin, yun yung iniiral din yung takot niya. Natakot siya kasi kukumpuli siya ng tao. Diba? Ito ang ginawa ng angel, siyempre, hinatak siya. Pasok sa loob. Yun, sinaktan niya ngayon yung mga taga Sodom and Gomorrah, yun yung pangalawa. And on the third, na pwede nating makita, sinasabi natin, makitaan ng pagkakamali, si Lot, on the day of the destruction, which is on the 18th, chapter 19, verse 18, and the Lord said unto them, not so ganito. Si Lot ni-request, ito na yung time na ito na yung time na isa-save na sila, kasi bago sirain yung Sodom and Gomorrah, itong angel na dalawa, hinatak na yung pamilya ni inilabas na, inalayo na sa papunta sa mountain. At sinabi niya, lumayo na kayo, ligtas niyo yung buhay niyo. Sabi, di ba? And then, wag lang lingon para kung ano yung mangyari, basta dire-diretso tumakbo kayo. Kaso si Lot, sabi niya sa 18, and Lord said unto them, oh, not so, my Lord. Parang pinigilan niya pa eh. Sinabi na nga tumakbo na lang kasi diniklara sa kanya, sinabi sa kanya na sisirain namin ang Sodom and Gomorrah. Kaya alam na nila. So sabihin, initially, may idea na siya ano mangyayari sa Sodom and Gomorrah. Diba? 19, behold, now thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified in thy mercy, which thou hast shewed me, and to save my life, I cannot escape to the mountain, lest some evil take me and I die. O, another fear na naman. Pero yung sarili, papasin niya, puro sarili niya lang yung iniisip niya, may kasama siyang dalawang anak. Baka raw mamatay siya, ayaw niya pumunta sa mountain. Hindi ko alam, di ko makita ano yung mountain ito siya sabi niya. Basta, ito ay papalayo sa Sodom and Gomorrah, which is the plain of Jordan. Out of yung fear niya sa buhay niya na baka siya patayin. In-accept naman ng angel. Pero hindi in-accept, but he gave them the favor. Sabi nga, behold now, this, sa 20, behold now, this city is near to flee unto, sabi, mas madali palang lapitan, sabi niya na madaling puntahan, sabi ni Lot. Sa 20, this city is near to flee,